Laking gulat ng babae nang pag-uwi niya ay hindi makita ang anak. Pero makalipas ang ilang oras ay bigla itong nagpakita at laking gulat nga niya kung sino ang kasama nito. Sabi pa nga ng bata, "Ang tagal mo po kasi mama, hanapin kung nasan si papa eh, kaya tinulungan na po kita, ako na pong nag-investigate." Muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Tara, samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng kwento natin ngayon. "Mama, ayos ka lang po ba?" Tanong ni Leslie at ngumiti naman ang kanyang ina at tumango. "Mama, bakit po yung ibang mga bata kumpleto sila, sakang saya-saya? May tatay sila na nag-aaruga sa kanila. Kung nandito lang po sana si Papa, ay hindi mo na po kailangang maging malungkot. Hindi ka na rin po sana iiyak, paminsan-minsan. Nakikita kasi kita mama minsan, hindi ko lang sinasabi sa'yo dahil ayokong makadagdag sa problema mo, pero gustong-gusto po kitang yakapin kapag nasasad ka." Napakagatlabi si Belle para pigilan ang luha. Napapansin pala ng kanyang anak ang pagiging malungkot niya. 5 taon na. Mahigit 5 taon na nga niyang hindi nakikita ang ama ng kanyang anak. Ang lalaking inaasahan niyang mag-aaruga sa kanya. "Nasaan po pala si Papa, Mama? Hindi niyo na po ba tayo mahal kaya hindi na po natin siya nakikita? Inabandonan niya po ba ako dahil baka totoo ang sinasabi ng mga kalaro ko na malas daw ako?" Malungkot na sagot ng bata, dahilan para mataranta. Si Belle, ayaw pa naman niya na nalulungkot ang anak. Hinaplos nga nito ang pisngi ng anak. "Hindi anak, kung alam lang ng papa mo bago siya umalis na pinagbubuntis kita, sigurado kong matutuwa siya. Ganito na lang, para hindi ka na maging malungkot, puntahan natin siya sa Manila. Puntahan natin sa Manila ang papa mo." Nanlaki ang mga mata ng bata. "Talaga po?" Tumango naman si Belle. Tumayo si Leslie at niyakap ang ina. "Maraming salamat, Mama. Makikita ko na rin po sa wakas si Papa at magiging kumpleto na tayo." Excited na saad pa nga ng bata. Hindi alam ni Arabel kung tama ba ang ginagawa niya o dapat noon pa nga niya ito ginawa. Sa ngayon kasi ay naghahanap na ng papa si Leslie at alam naman niya na habang buhay ay hindi niya may tatago to dito. Nagpasya nga silang lumuwas ng Maynila. Medyo kinakabahan siya dahil ito ang unang beses na luluwas siya ng Maynila. Pero kailangan niyang tatagan ang sarili para sa anak. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Naglalakad si Arabel sa dalampasigan habang namumulat ng mga shells na gagawin niyang kwintas at ibebenta sa kalapit na mga resort para sa mga dayuhan. Nilalagay niya sa basket ang mga napupulot niyang shell. Mamaya ay huhugasan niya ito, patutuyuin at pwede na nga niya itong gawing kwintas, bracelet o anklet ang mga to. Dahil sa nakayuko lang siya habang naglalakad dahil sa paghahanap niya ng mga shells, ay hindi niya namalaya ng isang taong nakahiga sa dalampasigan. Basa ito at walang malay. Nilapitan niya ito. "Sir! Sir!" Niyugyug niya ang balikat ng lalaking walang malay, pero hindi pa rin ito nagigising. "Sir, gising po!" Napatitig nga siya sa kabuuan ng mukha nito at hindi niya mapigilan ang pagkabog ng mabilis ang puso niya nang makita niya ang gwapo nitong mukha. May matangos itong ilong at mapupula ang labi nito. Para itong sang Prince Charming na nababasa nga niya sa mga fairy tale books. "Ang gwapo niya," komento niya sa sarili. Hinaplas niya ang mukha nito. Napailing siya dahil kung ano-anong pumapasok sa isip niya. Wala nang ang malay ang lalaki, pinagnanasaan pa nga ni Belle. Halos masapok na nga niya ang kanyang sarili. Muli siyang napailing. Hindi naman niya ito pinagnanasaan. Nagagwapuhan lang siya dito. Nakikita niyang basa ang buo nitong katawan. Hindi kaya nalunod ang lalaking to? Napatingin nga siya sa paligid at nakita nga si Manong Pedring, kaya tinawag niya ito at nagpatulong dito na dalhin ang binata sa bahay niya, lalo na't malapit lang naman ito.
Si Manong Pedring na rin ang nagbihis sa binata. Umalis na nga rin si Manong Pedring nang matapos nitong bihisan ng binata. Nagluto na nga rin siya ng hapunan. Nang matapos ay pinuntahan na nga niyang lalaking natutulog sa isang kwarto dito sa bahay. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, kaya lumapit siya sa lalaki. "Sir," mahina niyang niyugyog ang balikat nito para tuluyan itong magising. Idinilat naman ito ang mga mata at biglang napabangon nang maubo ito ng tubig. Biglang nataranta si Arabel sa nangyari. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya naman hinaplos niya ang likod nito. Ganon kasi ang ginagawa sa kanya ng nanay niya noon kapag masama ang pakiramdam niya o kapag nasusuka siya. "Ayos lang po ba kayo?" Kalaunan ay napatigil na nga rin ito sa pag-ubo at napatingin sa babae. "Who are you?" Napakunot noon ang babae. "Where am I?" Tanong nga ulit nito habang nakatingin sa paligid. Napalabi na nga lamang si Belle. Englishero ang Manong, sabi ni Belle sa isip. "Sir." Napatingin ito sa kanya, kaya ngumiti naman siya. "Ako po si Arabel, ang tumulong sa inyo. Nakita ko kasi kayo sa dalampasigan kanina. Walang malay. Dinala ko kayo dito sa bahay ko." Napatitig ito sa mukha ni Belle kaya hindi maiwasan ni Arabel na makaramdam ng pagkailang. Bakit ba naman kasi ganito makatingin sa kanyang binata? May mali ba sa mukha niyo, dumi? Napahawak na nga lamang tuloy si Arabel sa mukha. "Sino ako?" Napatigil siya sa pagpupunas ng mukha dahil sa naging tanong nito. Napakunot noo si Arabel na napatingin sa binata. "I don't remember my name." "Bakit? Bakit di ko maalala ang pangalan ko?" Napahawak sa ulo ang binata at nababakas sa mukha ang pagkalito. "Why can't I remember anything?" Hinawakan nga ni Arabel ang kamay ng binata nang pinaghahampas na nga nito ang sariling ulo. Napatingin ito sa kanya. Ngumiti si Arabel na para bang sinasabi na ayos lang ang lahat. "Huwag niyo pong saktan ang sarili niyo. Hindi naman kasi ata babalik ang alaala mo kung sasaktan mo ang sarili mo ng ganyan. Kung hindi niyo po naaalala kung sino kayo, ay huwag niyo munang isipin yon. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Baka mamaya ay babalik din ang alaala niyo. Baka nagulat lang po ang utak niyo dahil sa nangyari." Nakahinga siya ng maluwag nang mukhang kumalma na nga ang binata at nakinig sa kanya. "Ang mabuti pa po ay kumain na muna kayo." Inalalayan nga niyang binata sa pagtayo at pumunta nga sa kusina. Nilagyan na nga rin ni Arabel ng kanin at ulam ang pinggan nito. Napakamot naman sa batok si Arabel. "Pasensya na po kung yan lang po yung ulam na naluto ko." Pinakbet kasi ang niluto niya na may bagoong at tuyo. Baka kasi mamaya hindi sanay ang lalaking to na kumain ng pagkain pang mahirap lalo na't mukhang mayaman ito. Hindi nagsalita ang binata bagkus ay kinuha nito ang kutsara at kumain ng kumain. Napatango-tango naman ito. "Masarap naman siya. Ikaw bang nagluto?" Tanong ng lalaki at muling sumubo. Tumango naman si Arabel bilang sagot. "Masarap, thank you." Napakagatlabi nga si Belle para pigilan ang paglaki ng ngiti niya dahil sa pagngiti ng lalaki. Mas lalo kasi itong naging gwapo dahil sa ngiti nito. Kumain na nga rin si Arabel at nang matapos ay pinagpahinga na nga niya ang lalaki ulit dahil gabi na rin. Baka kasi bumalik na nga rin ang alaala nito kapag nakapagpahinga na nga ng mabuti ang binata. Kinabukasan ay kagaya ng nakagawian ni Arabel ay maaga siyang nagising at naghanda na nga rin ng pagkain. Pagkatapos niyang maghanda ay inayos nga niya ang mga shells na gagawin niyang mga kwintas mamaya. Plano niyang magbenta sa susunod na araw sa kalapit na resort, lalo na't bakasyon niya. Marami na namang mga turista doon. Habang nilalagay ni Arabel ang mga shell sa nylon string, ay biglang bumukas ang kwarto kung saan natutulog ang binatang tinulungan niya kahapon. Napatayo siya. "Gising ka na pala." Nagtataka siya nang hindi ito magsalita. "Ayos ka lang ba?" Napakamot sa noo ang binata. "I think I remember my name." Napangiti si Arabel at lumapit dito. Di mabuti. Ano nga palang pangalan mo?" Nakakunot pa rin ang noo ng binata. "I think it's Wesley. Pero hindi ako sigurado kung pangalan ko ba talaga yon. Basta may napanaginipan ako kagabi. Tinatawag nila akong Wesley."
But that's all. Hindi ko rin maalala kung ano ang apelyido ko. Napatango-tango naman si Arabel. Wesley. Tumingin siya dito. Yun na lang din ang itatawag ko sa'yo habang hindi mo pa naalala ang buo mong pangalan. Hindi mo naman kailangan magmadali lalo na't pwede ka naman dumito hanggang sa bumalik na talaga lahat ng alaala mo. Napahilot sa noo si Wesley. I guess so. Ngumiti ito sa kanya. Thank you, Belle. Halos mapanganganga si Arabel dahil ang guwapo talaga nito kapag ngumiti. Sa mukha pa lang nito ay alam na nga niyang hindi ito pure Pinoy. Marami na nga siyang nakikitang katulad nito sa resort. Afam ata ang tawag ng mga kaibigan niya sa mga ganito. Nagsasalita ang binata pero hindi ni Arabel masyadong marinig dahil titig na titig nga siya sa mukha nito. Totoo kayang may amnesia ito? Alam niya ang tungkol sa amnesia pero ito ang unang beses na naka-encounter si Arabel ng taong may ganito. Napailing-iling na nga lamang ang dalaga. Gutom ka na ba? Halika na, kumain na tayo dahil nakapaganda na ako. Kanina pa siya tapos magluto pero hindi na muna si Arabel kumain dahil hinintay niya nga munang magising ito. Nauna na nga siyang maglakad papasok ng kusina at sumunod naman ito. Salamat talaga, Belle. Hindi ko alam kung papaano ko masusuklian ng kabaitan mo. Ngumiti siya dito. Wala yun. Ang sabi ng nanay ko. Kapag tumulong ka, hindi kailangang nanghihingi ng kapalit. Tinulungan kita dahil kailangan mo ng tulong at hindi naman ako manghihingi ng kapalit noon. Naupo na nga ito kaya naman nilagyan na nga niya ng kanin at ulam ang pinggan nito. Napangiti ng bahagyang lalaki. Nasaan palang nanay mo? Simula kahapon, ay ikaw lang ang nakita ko ah. Maliit naman siyang ngumiti at naupo na nga rin. Sa katunayan, ako na lang mag-isa dito sa bahay. Nagtaka naman ang lalaki. Bakit? Nagulat si Wesley? Dahil ito na nga rin ang naglagay ng kanin at ulam niya sa pinggan niya. Napakamaalaga nga ni Belle. Matagal na silang patay. Biglang natigilan ito sa paglagay ng ulam at pinggan. Naglalaot kasi sila noon tapos biglang lumakas ang alon ng dagat. Kaya yun, nalunod yung mga magulang ko. Tinapos na nga nito ang paglagay ng ulam sa pinggan. I'm sorry to hear that. Sagot naman ng lalaki. Ngumiti naman si Belle sa kanya. Ayos lang, kumain na tayo, Wesley. Tumango lamang ang lalaki at tahimik silang kumain. Nang matapos ay pinapunta nga na muna niya ito sa sala habang siya naman ay naguhugas ng pinggan. Nang matapos ay pumunta nga si Belle sa sala at nakita si Wesley na hawak ang nylon string at shell habang nakakunot ang noo nito. Wesley, tawag niya dito dahilan para mapatingin ito sa kanya. Para saan to, Belle? Pinakita nito ang hawak nito. Naupo naman siya sa kaharap nitong upuan. Nylon string ito at saka shell. Bahagya naman itong natawa dahilan para mapatitig siya dito. Ngayon lang siya nakarinig ng magandang tawa. Hindi niya alam kung bakit para sa kanya ay mas cute ang tawa nito kaysa sa ibang mga lalaking nakilala niya. I know what this is pero anong gagawin mo dito? Napatawa na nga lamang rin ng babae. Gagawin ko yung kwintas, bracelet at anklet. Tapos ibebenta ko siya sa malapit na resort. Napatango naman ang lalaki. Ito ba ang kabuhayan mo? Ngumiti siya dito at tumango. Pwede ba kitang tulungan tapos tutulong na rin ako sa pagbebenta sa'yo para kahit papaano makatulong naman ako. Siya naman ang natawa dahilan para magtaka. Si Wesley. Anong nakakatawa? Napailing si Belle. Wala. Hindi mo naman kasi kailangang tumulong eh. Tsaka kailangan mo pang magpahinga. Hindi niya lang ma-imagine na ang katulad nitong guwapo ay magbebenta ng mga ganito. Ang guwapo naman itong tindero. Baka imbes na yung paninda niya ang maubos, ay baka si Wesley pa ang gustong bilhin ng mga kababaihan. I want to help you, Belle. Hindi naman pwede na dito lang ako at hahayaan na lang kitang magtrabaho habang ako prente lang dito at walang ginagawa. Napalunok si Belle ng mariin dahil sa titig ni Wesley. Yung tipo ng titig na kahit anong gawin mo ay hindi ka makahindi. Ikaw bahala. Sagot na nga lamang niya habang napaiwas ng tingin sa binata dahil sa hiya. Ngumiti na naman si Wesley. Thank you, Belle. Don't worry. As long as I am here, hindi ako magiging pabigat sa'yo. Maliit siyang ngumiti dito. Kahit kailan, hindi ka naman pabigat, Wesley. Sa katunayan nga ay masaya si Arabel dahil ilang taon na nga rin siyang mag-isa sa bahay na ito. Mag-isa na nga siya simula nang mamatay ang mga magulang niya
Para ngayon niya lang ulit naranasan ang magkaroon ng kasama sa bahay. Inipit nga ni Arabel ang ilang hibla ng buhok sa gitna ng tenga niya. At isa pa, bakit ba Bel ang tawag mo sa akin? Arabel ang pangalan ko at hindi Bel. Simula pa kanina, ay napansin niya ang pagtawag ni Wesley ng Bel sa kanya. Hindi siya sanay na ibang pangalan ang tinatawag sa kanya. Bakit hindi mo ba nagustuhan? Tanong pa nga ni Wesley. Umiling naman si Bel. Hindi naman sa ganon, nagtataka lang ako. Napatango si Wesley. Well, nickname ko yun sa'yo. Belle. Short for Arabel. Isa pa. Isa si Belle sa pinakamagandang princesses sa Disney, right? Kaya nga tinawag siyang beauty dahil maganda siya. At kagaya ni Belle, ay ganun ka rin kaganda para sa akin. Hindi lang sa panlabas na anyo, kundi pati na rin sa panloob. I'm so lucky that I've met you, Belle. Tuluyan ang napayuko si Arabel dahil nararamdaman niya ang pag-iinit ng mukha niya. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganito. Marami na rin ang tumatawag sa kanya na maganda, pero wala lang naman sa kanya yon. Pero kakaiba si Wesley. Nang sabihan siya ng binata na maganda, ay parang mayroon nga siyang biglang naramdaman. Para bang naging masaya siya, na kinakabahan dahil kumakabog ng mabilis ang tibok ng puso niya. May kung ano ang meron sa tiyan niya at nagiinit din ang magkabila niyang pisngi. Ano ba tong nangyayari sa akin? Sa isip-isip nga ni Belle. So, paano to gawin? Pwede mo ba akong turuan, Belle? Pag-iiba nga ng usapan ni Wesley nang mapansin itong hindi na nga siya nagsasalita. Pilit na pinakalma ni Belle ang sarili. Huminga na nga rin siya ng malalim at pilit na umakto ng normal. Kailangan niyang masanay na tinatawag siya nitong Belle kung ayaw niyang magkasakit sa puso. Ganito lang yan. Tinuruan na nga ni Belle ang binata kung paano ito gawin. Hindi naman siya nahirapan na turuan ito dahil mabilis na makuha kaagad ni Wesley ang sinasabi niya. Pero ang mas ikinakakabanga niya na tila nagpapahirap sa puso niya ay ang magkalapit nga nilang mga muka at katawan habang tinuturuan nga niya itong gumawa ng bracelet, anklet at kung ano-ano pa. Nagkukwentuhan nga rin sila habang gumagawa sa mga shells. Kaya naman, amoy na amoy ni Arabel ang bango na natural ng lalaki at ang init ng hininga nito. Nagkukwento naman si Arabel tungkol sa sarili. Halos buong buhay na nga ata niya ay naikwento niya sa binata. Naging komportable sila. Gusto niya rin sanang magtanong tungkol sa buhay nito pero naalala niyang wala pala itong maalala. Sumapit ang tanghalian ay nagluto na nga si Arabel ng tanghalian habang nagpapatuloy naman si Wesley sa paggawa ng mga kwintas. Nang matapos ay tinawag na nga niya ito at kumain na nga sila ng sabay. Sobrang saya ng puso ni Arabel dahil sa makalipas ang 3 taon ay may nakasabay na nga rin siya sa wakas sa pagkain. Dahil madalas, mag-isa lang siya. Kung gugustuhin nga sana niya, sana dito na lang palagi si Wesley para palagi siyang may kasama. Pero hindi naman siya pwedeng maging makasarili. Alam niyang may sariling buhay si Wesley. Dumating na nga ang araw na nagbenta na nga sila sa resort. Naghiwalay sila para mas mapabilis ang pagbebenta. Nagtanong din si Arabel sa mga staff kung may nabalitaan ba ang mga to tungkol sa isang aksidente sa dagat. Pero ilang staff na ang napagtanungan niya pero wala pa din. Nang mapansin nga ni Arabel, ang oras ay napagdesisyonan nga niya na bumalik sa kung saan sila magkikita ni Wesley kapag ubos na nga ang paninda nila. Medyo malayo pa nga siya sa pwestong yon, ay nakita na nga niya ang binata pero hindi ito mag-isa. Maraming babaeng nakapaligid dito, dahilan para mapailing nga siya. Ito na nga bang sinasabi niya eh. Maraming babaeng magkakagusto sa binata pag nakita ito. Napangiti si Wesley habang kausap ang mga babae. Friendly ba talaga to? Sa tingin niya ay mas maayos nga na maging friendly to dahil baka mas marami itong makalala. Mas malaki ang pagkakataon na may makakilala sa binata. Pero bakit nakakaramdam siya ng pagiging makasarili? Bakit parang naiinis siya na nakikitang masaya itong nakikipag-usap sa ibang mga babae? Bakit may nararamdaman siyang takot na baka balang araw ay iwan siya nito? Napailing na nga lamang si Belle. Hindi pwede ang ganitong nararamdaman niya dahil in the first place ay hindi naman niya ito pagmamay-ari at lalong-lalo nang wala naman silang relasyon. Napangiti na nga lamang si Belle at kumaway ng mapatingin sa gawin niya. Si Wesley,
Nag-excuse nga ang lalaki sa mga babae at nakangiti siyang nilapitan. Uwi na tayo? Nagugutom na ako sabi ni Wesley nang makalapit nga kay Belle. Natawa naman si Belle nang ibahin nito ang usapan. Sige, ano bang gusto mong ulam? Gusto mo ng fried chicken? Merong nagbebenta dun sa labas. Masarap ang fried chicken doon. Nagtaka nga siya nang umiling ang binata. Ayaw mo ng fried chicken? Umiling ito bilang sagot. Anong gusto mong ulamin? Napaisip naman si Wesley. Mas gusto ko yung niluto mong pinakbet na may bagoong. Masarap yun. Hindi niya maiwasan ang kiligin sa sinabi nito. Mas masarap pa din ang luto mo kaysa sa luto ng iba. Napaiwas na nga lamang si Arabel ng tingin sa binata dahil namumula na nga ang pisngi niya. Bolero, halika na nga. Nauna na nga siyang naglakad at sumunod naman ito. Teka, hindi ka ba magpapaalam sa mga fans mo? Turo nga ng babae sa mga babaeng pinagkakaguluhan ang binata kanina. Inakbayan naman siya ni Wesley at ngumiti. Sila naman yung lumapit hindi ako. Napaiwas na nga lamang si Belle ng tingin dito nang kindatan siya ni Wesley. Na parang tumalon nga ang puso niya. Makalipas ang ilang araw ay mas naging close pa nga sina Wesley at Arabel. Sa makalipas din ng mga araw ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman ni Arabel para kay Wesley. Lalo na tinutulungan siya nito, hindi lang sa paggawa o pagbenta ng mga paninda niya, kung hindi dahil sa pagtulong nito sa lahat ng mga gawaing bahay. Nang sumapit ang tanghalian ay nagplano na nga si Arabel na magluto. Napatigil siya nang ngayon lang niya mapansin na wala na pala siyang panggatong na kahoy. Mabuti na lang at medyo maaga pa kaya naman makakapagsibak pa nga siya ng kahoy. Lumabas nga siya ng bahay at nagpunta nga sa likod ng bahay. Kinuha niya ang itak at inilagay sa gitna ng malaking kahoy ang kahoy na sinibak nito. Nakakadalawa pa lang siya ng sibak nang dumating si Wesley. Nagaling sa kapitbahay nila at bumili ng isda. Belle, what are you doing? Mabilis nga itong lumapit sa kanya at kinuha ang itak mula sa kamay niya. Magsisibak ako ng kahoy. Wala na pala kasi tayong panggatong. Nagtaka siya nang ibinigay nito sa kanya ang binili nitong isda. Ako nang magsisibak, ipasok mo na muna ang isda sa loob. Hindi pa rin siya gumalaw. Sigurado ka ba? Napatitig siya sa gwapo nitong mukha. Mukha mo pa lang kasi ay alam kong ni minsan sa buhay mo hindi ka pa nakakapagsibak ng kahoy. Natawa naman ito at medyo kinulong buhok niya. Hindi porke gwapo ko, Belle. Hindi na ako marunong magsibak ng kahoy Napanguso naman si Belle. Ang hangin naman nito. Muli itong natawa. Bakit hindi ba ako gwapo? Napaiwas na nga lamang siya ng tingin dito. Gwapo! Mas lalong napangiti si Wesley sa sinabi niya. Kaya sige na, ako nang bahala dito. Hindi ko hahayaan na magtrabaho ka ng mabibigat. Lihim siyang napahawak sa bandang dibdib niya kung saan ang lakas ng tibok ng puso niya. Sige, nauutal nga niyang sabi at walang lingon-lingon na umalis. Ayaw niyang makita ni Wesley na namumula ang pisngi niya. Inayos na nga niya ang isda na binili ni Wesley. Naghanda na nga rin siya ng mga gagamitin. Kalaunan ay dumating si Wesley na bitbit ang ilang mga kahoy na sinibak nito. Nagulat siya nang makitang wala itong damit, pangitaas at medyo basa nga dahil sa pawis, pero in fairness, ang gwapo pa rin nitong tignan. Nanlaki ang mga mata niya at nag-init nga ang mga pisngi ni Belle. Ito na ang panggatong, Belle. Saad nga ni Wesley. Hindi nga makatingin ang babae dito dahil nakikita niya ang hubad nitong katawan. Ngayon niya lang nakita ang abs nito at in fairness, ang ganda ng katawan. May 6 itong abs at ang V-line kitang-kita. Napapailing-iling na nga lamang si Belle. Ano ba itong pumapasok sa isip niya? Parang nagiging malaswa ang isip niya. Belle? Tawag nito sa kanya nang hindi siya sumasagot. Ano? Napalabi nga siya dahil bigla siyang nautal. Ayos ka lang? Inilagay nito ang kahoy at lumapit sa kanya. Halos lumabas nga sa dibdib ang puso niya nang ang lapit nito sa kanya dahil hinawakan nitong noon niya. Wala ka namang lagnat pero bakit namumula ang mukha mo? Napapikit na nga lamang siya at itinulak ito pero mukhang mali ang moves niya dahil tuluyan na nga niyang nahawakan ang hubad nitong katawan. Parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa kamay niya mula sa katawan nito.
Ano? Wala, ayos lang ako. Pilit nga siyang ngumiti dito para hindi nito mapansin na kinakabahan siya. Sige na, magluluto na ako. Kahit nagtataka, ay hindi na lang nagtanong ulit si Wesley. Sige, magsisibak na muna ako ulit. Dinala ko lang talaga to para may magamit ka na sa pagluluto. Pilit nga na ngumiti ang babae dito. Sige, salamat. Tawagin na lang kita pagkakain na. Tumango naman ito at umalis na. Nang tuluyan na nga niya itong hindi makita, biglang napahawak sa mesa si Belle at napaupo, sabay napahawak sa dibdib. Nanginginig ang mga tuhod niya dahil sa nangyayari. Napahawak siya sa noo nang bigla siyang pinagpawisan. Magkakasakit tata ako nito nang wala sa oras. Ano ba tong nararamdaman kong to? Nasabi na nga lamang niya at napailing. Habang tumatagal ay mas lalo lang nahuhulog ang loob ni Arabel kay Wesley at hindi nga niya alam kung hanggang kailan niya ito mapipigilan. Pumunta siya sa may bintana at napatingin sa dagat. Bigla siyang napatingin sa baba nang mapansin nga niya ang isang babae. Makalipas nga ang buwan na nagsasama sina Arabel at Wesley ay nagkaaminan na nga sila ng totoong nararamdaman nila sa isa't isa. Tila nakalimutan nga nila na si Wesley ay may sariling buhay pala kapag naalala nga niya yon. Pananagutan kita, Belle. Mas lalo ako magsisikap para makapag-ipon ako at pakakasalan kita. Biglang napabangon nga si Arabel habang nakatakip ang kumot sa dibdib niya. Hanggang ngayon kasi hubot-hubad pa din sila. Pakakasalan mo ako, Wesley? Hindi makapaniwala niyang tanong. Tumango naman ang binata at inipit ang buhok niya sa gitna ng tenga niya. Oo, Belle. Bakit, ayaw mo ba? Umiling naman si Arabel. Hindi naman sa ganun. Pero hindi mo pa ako lubos na kilala. Pero pakakasalan mo na ako? Ngumiti si Wesley. Anong hindi lubos kilala? Kilala kita. Sa buwan na magkasama tayo, alam ko na mabuti kang tao at karapat dapat kang mahalin, pakasalan at asawahin. Binigay mo ng buong puso ang sarili mo sa akin at pinagkatiwalaan mo ko at dapat lang panindigan ko yon. Hinaplos nga ni Wesley ang mukha ni Belle. Kahit na sandali pa lang tayong magkakilala, alam kong hindi ako magsisisi na ikaw ang pakakasalan ko. Gustong maiyak ni Belle dahil sa tuwa. Gusto din kitang pakasalan, Wesley. Mahal na mahal din kita. I love you, Belle. My beautiful Belle. Masuyo na saad nga ni Wesley. Makalipas ang ilang araw, ay mas minahal ni Arabel si Wesley dahil mas naging sweet ito sa kanya at maalaga at halos hindi na nga siya pinagtatrabaho ng mabigat. Sa pagtitinda naman ng mga shells ay si Wesley na ang nagtitinda habang ang babae na may nag-aasikaso sa bahay. Habang naghihintay siya kay Wesley ay may lumapit na staff sa kanya at binigay ang isang newspaper. Nagulat nga si Belle nang makita ang mukha ni Wesley. Pinaghahanap ito ng pamilya nito at hindi lang yun. Isa pala itong CEO ng Villanueva Corporation. Tama nga ang hinala niya. Hindi ito basta-bastang tao lamang. Hanggang sa makauwi na nga sila ng bahay, ay hindi na umimik pa si Arabel dahil sa nalaman at napansin yun ni Wesley. Belle? Napatingin nga si Arabel dito nang tumigil ito sa paglalakad nang nasa loob na nga sila ng bahay. What's wrong? Napabuntong hininga siya at walang imik na binigay sa binata ang newspaper. Binasa nito ang nakasulat sa papel. Makikita mo na ang pamilya mo, Wesley. Kapag nakasama mo na sila, ay mas lalong magkakaroon ng pagkakataong bumalik ang mga alaala mo. Napailing na nga lamang ang binata. Hindi mo naman ako ibabalik sa kanila, hindi ba? Napaluha si Arabel. Pero Wesley, kailangan mong bumalik sa kanila dahil pamilya mo sila at silang makakatulong sa'yo. Pero anong point? Masaya naman na ako dito. Hindi ko na kailangan ng mga alaala ko na yon. Lumapit nga siya sa binata at sinapong mukha nito. Naluluha na nga rin si Wesley. Hindi, Wesley. Kahit sabihin mo na hindi mo kailangan ng mga alaala mo, importante pa din yon dahil yon ang kukumpleto sa buhay mo. Hinawakan ni Wesley ang kamay ni Arabel. E di sumama ka sa akin. Samahan mo kong harapin sila. Umiling naman si Belle habang umiiyak. Dito na ako lumaki, Wesley. Sa ngayon ay mas mabuti pa siguro na ikaw na munang magpakita
sa mga magulang mo, saka mo ko balikan. Yun ay kung ako pa rin ang mahal mo kapag bumalik na ang alaala mo. Nadudurog nga ang puso na sabi ni Belle, pero alam niya na ito ang makabubuti sa lalaki at ayaw naman yung maging makasarili. Natatakot din kasi siya na kapag sumama siya kay Wesley, ay malaman niyang may iba pala itong mahal. Bigla siya nitong hinalikan sa labi dahilan para mapapikit si Belle. Ikaw pa din ang mahal ko, kahit na bumalik na ang alaala ko. Pinagdikit nga ni Wesley ang mga noo nila, sabay sabing, pangako, sa pagbabalik ko ay pakakasalan kita. Kukunin kita. Hinubad ni Wesley ang suot nitong kwintas na may pendant na yate. Ibibigay ko to sa'yo, tanda ng pagmamahal ko. Napangiti naman siya habang umiiyak. Hinubad niya rin ang bracelet na ginawa ng nanay niya para sa kanya. Ibibigay ko din to sa'yo, Wesley. Mahalaga to sa akin dahil bigay to ng yumao kong nanay. Mahalaga to at ganun ka din. Napapikit na nga lamang siya nang halikan na naman siya nito sa labi. Nag-iyakan silang dalawa pero alam niyang ito ang tamang gawin. Samantala, makalipas ang 5 taon. Sa kasalukuyan, 5 taon ang nakakalipas hanggang ngayon, naghihintay pa rin si Arabelle sa pagbabalik ni Wesley. Pero hanggang ngayon ay wala pa din ito. Hindi na lang niya maiwasan na mapaiyak habang nakahawak sa kwintas na bigay nito. Hindi na ba ako ang mahal mo? Kaya hindi ka na bumalik, Wesley? Napakagatlabi na nga lamang si Belle dahil kahit ang haba na ng panahon ay nasasaktan pa din siya. Mama? Napatingin siya kay Leslie. Bakit ka po umiiyak? Mabilis nga niyang pinunasan ng mga luha at kinarga ang anak. Ngumiti siya dito. Hindi ako umiiyak, anak. Napuwing lang si Mama. Hinalikan nga ng bata ang mata ng kanyang ina, dahilan para mapangiti si Belle. Ayan, mawawala din po ang sakit niyan kasi hinalikan ko na po. Gaya po ng ginagawa niyo kay Leslie kapag nasasaktan po ako. Hindi nga mapigilan. Nahalikan ni Belle ang anak. Napaka-sweet kasi nito at napakabait pa. Sa pag-alis ni Wesley maliban sa kwintas na iniwan nito ay nag-iwan din ito ng maliit na version niya. Kasing pogi niya, kasing sweet, maalaga, madiskarte din at matalino. Ang kanilang anak na si Leslie. Buwan ang nakalipas nang malaman niyang buntis siya. Sobrang saya niya at plano niyang sabihin kay Wesley ang tungkol sa pagbubuntis niya sa pagbabalik nito. Pero 5 taon na lang ang nakalipas, hindi pa rin ito bumabalik. Mukhang nakalimutan na siya nito. Kumain ka ng marami, anak, ha? Sabi ni Arabelle habang nilalagyan ng pagkain ng pinggan nito. Bigla siyang natigilan nang bigla na lang pumasok sa isip niya si Wesley. Ang ulam kasi nila ngayon ay ang pinakbet na may bagoong, ang paborito ni Wesley, na ngayon ay paborito din ni Leslie. Napailing na nga lamang siya at mabilis na pinunasan ng luha. Hindi niya talaga maiwasan na maging emosyonal kapag naaalala niya si Wesley. Nang makarating nga sina Arabella sa Maynila, ay naghanap muna sila ng malilipatan. Maswerte kayo dahil kakaalis lang ng nag-upa dito, kaya may bakante pa. Sabi nga ni Ray, ang nagmamay-ari ng tutuluyan nila. Malaki din ang space at ligtas dito sa loob ng compound at maganda to para sa cute mong anak. Sabi pa nga nito tinaplos ang pisngi ng bata. Pumantay ito sa bata. Ang cute mo talaga, baby. Napangiti na nga lamang siya dahil mukhang nawiwili si Ray sa anak niya. Ang sabi nito ay binata pa ito at ang mga apartment na nakapaligid sa isang compound ay pagmamay-ari ng mga magulang niya. Wala nang mga ito kaya si Ray na nga ang namamahala. Kapag may kailangan o problema kayo, sabihin niyo lang. Alam niyo naman kung nasaan ang area ko, 'di ba? Tumango naman ang babae. Ibinigay na nga ni Ray ang susi sa kanila. Maglaro tayo minsan na, baby. Sabi pa nga nito kay Leslie. Malaki naman ang ngiti ni Leslie na tumango. Sige po, Kuya Ray. Nagpaalam na nga si Ray sa kanila kaya pumasok na nga sila sa loob. Mukhang mabait si Kuya Ray, anak, no? Umupo naman ito sa sofa. Sabay sagot nga ng bata.
Oo nga po, Mama eh. Gusto ko po siya. Mag-play pa nga daw po kami. Napangiti nga ang babae sa sinabi ng anak. Naging maayos naman ang pagtira nila sa apartment. Kinabukasan ay maaga nga siyang nagising para pumunta sa kumpanya ni Wesley. Magtatanong na lang siya kung saan sasakay. Tinago naman niya ang newspaper noon na nagsasabi kung saan ang kumpanya ni Wesley. Sigurado ka bang ayos lang na iwan kita mag-isa dito? Nagdadalawang isip pa rin si Arabel dahil sinabi ng anak niya na may iwan lang ito sa apartment. Opo, Mama. Isa pa po, baka mamaya mas mahal ang pamasahe. Kapag dalawa po tayong alis, mahihirapan pa po kayong maghanap ng pamasahe. Napabuntong hininga na nga lamang ang babae. Minsan talaga, napaka-matured mag-isip ng anak niya. O sige, may pagkain naman dito sa mesa. Kapag nagutom ka, nakahanda na dito. Tumango naman ang bata at naglaro na nga. May kumatok sa pinto nila, kaya lumapit nga siya dito at binuksan ito. Bumungad sa kanya si Ray na may dalang pagkain. Pagkain para sa bago kong tenant. Kinuha niya ito at nagpasalamat. Alis ka? Tanong nga nito nang mapansin ang suot ni Belle. Oo, may pupuntahan lang ako. Napatanong naman si Ray. Kasama si Leslie? Napatingin siya sa anak na nasa sala. Hindi, may iwan lang siya dito. Ganun ba? Bigla naman itong napaisip. Paano kung ako na lang magbantay sa kanya? Biglang nagulat nga ang babae. Hindi ba nakakahiya? Kahit na nahihiya siya ay hindi siya nagdadalawang isip na pumayag sa alok nito kaysa naman iwan niya ng mag-isang anak at hindi safe. Ano ka ba? Magkapit-bahay tayo dito. Isa pa mahilig ako sa mga bata, wala din naman akong ginagawa kaya lang. Hinawakan nga niya ang isang kamay nito. Naku, maraming salamat, Ray. Hulog ka talaga ng langit sa amin. Hindi naman ito kaagad nakasagot dahil napatulala ito sa magandang mukha ni Arabel. Wala yun. Medyo nauutal pa nga ito pero hindi na yun napansin pa ni Arabel. Magaan ang loob ni Arabel na iniwan ang anak kay Ray dahil nararamdaman naman niya na mabait ito. Pumara na nga siya ng taxi at binigay ang address ng kumpanya ni Wesley. Nang makababa ay napatingin nga siya sa mataas na gusali. Hindi niya akalaing ang lalaking tinulungan niya ay may ganito pala kataas na pagmamay-ari. Tama nga ang hula niya noon na hindi ito basta-bastang kung sino-sino lang. Base kasi pa lang sa mukha nito nang una niya itong makita. Napatingin siya sa mga sasakyan at agad na tumawid. Habang naglalakad ay bigla siyang napahinto at natumba nang marinig niyang malakas na serbato at muntik na nga siyang masagasaan. Agad na lumabas ang driver ng kotse at tinulungan siya. Bakit ka naman kasi tumawid? Naka-red light pa nga para sa mga tumatawid. Tinurong pa nga nito ang isang poste. Inayos nga ni Arabel ang damit niya. Pasensya na po, hindi ko po kasi alam na ganyan pala. Kaluluwas lang po namin galing probinsya. Hindi pa po ako masyadong sanay. Napailing ang driver. Naku, mabuti na lang at hindi ka nabangga. Sa susunod ay tignan mo muna ang signal kung pwede kang tumawid, okay? Mag-iingat ka. Tumango na nga lamang siya at ngumiti. Opo, maraming salamat po. Tuluyan na nga siyang tumawid. Sumakay naman ang driver sa kotse. Naku, galing pa palang probinsyang babaeng yun. Kaya hindi alam ang signal, sabi nito at pinandar ang kotse. Napatingin naman ang amo ng driver na sakay ng kotse sa babaeng tumawid. Hindi alam ng lalaking nakasakay doon kung ano ang meron sa dalagang yan at napatingin siya dito. Napailing na nga lamang ang binata. Pero parang may kung anong naramdaman ang lalaking sakay ng kotse. Kinakabahan naman si Arabel at lakas loob pa nga rin siyang pumasok sa building. Lalapit na nga sana siya sa babaeng nasa reception nang biglang may humawak sa braso niya na isang babae. Nagulat nga siya lalo na't hindi niya to kilala. Isa ka ba sa mga nag-a-apply na janitress? Tanong ng babae na mas lalong ikinapagtaka niya. Sasagot na nga sana siya nang hilain na nga siya ng babae. Bilisan mo na ang pagbibihis at kailangan mong linisin ang conference room bago pa mag-start ang meeting. Kanina ka pa namin hinihintay. Hindi na nakasagot pa si Arabel dahil hinila siya ng babae hanggang sa staff room. Wala siyang nagawa kundi sundin ang sinasabi nito dahil aligaga na nga ang kumakausap sa kanya. Naisip na nga lamang din niya na sundin ang gusto nito dahil sa pag-aakala ng babae. Nakatrabaho nga niya ito.
Sinabi ng babae kung nasa ng conference room. Para siyang nasusuka. Kanina nang sumakay siya sa elevator. First time kasi ni Belle na makasagay doon. Dumating na nga siya sa conference room at naglinis na nga kaagad. Pasensya na po, malapit na po ako matapos dito. Sabi nga ni Arabel nang marinig nga niya ang pagbukas ng pinto. Mas binilisan pa nga niya ang paglilinis dahil kapag natapos siya dito ay magtatanong siya sa mga empleyado dito kung saan niya makikita si Wesley. It's okay, mamaya pa din naman ang meeting. Biglang napatigil ang paglilinis ni Arabel nang marinig ang pamilyar na boses. Dahan-dahan siyang napalingon dito at kumabog ng mabilis ang puso niya nang makitang mukha ni Wesley na 5 taon na nga rin niyang hindi nakita. Bigla na lang siyang napaluha. Hindi niya nakikita ang lalaki dahil tutok ito sa cellphone nito. Wesley? Tawag niya dito dahilan para mapatingin sa kanyang lalaki. Napataas ang kilay nito. Wesley! Mabilis nga na binitawan ni Belle ang pamunas at patakbong lumapit kay Wesley at niyakap ito. Wesley, ang tagal kitang hinintay. Alam mo bang miss na kita? Kahit na 5 taon nang nakalipas, hindi ako nawala ng pag-asa na magkikita din tayo balang araw. Hinintay kita kasama ni Leslie. Napalayo siya dito at napatitig sa mga mata nito. Oo nga pala, hindi mo pa nakikilala si Leslie. Inosenteng sabi nga ni Belle. Napatigil siya nang itaas ng lalaki ang palad niya. Wait, nagtataka nga siya dahil sa inaasta ng lalaki. Para kasi itong kakaiba at ang cold. I don't know you, woman. Halos malaglag ang panga ni Belle sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Nauutal nga na tanong ni Belle kay Wesley. I'm sorry, but I really don't know you. Mas lalong napaiyak si Arabel. Hindi mo ba ako naaalala? Ako to, si Arabel, ang tumulong sa'yo nang maaksidente ka. Ako ang nagpatuloy sa'yo sa bahay ko. Belle pa nga ang tawag mo sa akin kasi sabi mo kagaya ni Belle. Sabi mo kasi sa akin, kagaya ni Belle sa Beauty and the Beast, maganda rin ako at parang prinsesa. Hindi mo ba naaalala? Kumunot ang noo ni Wesley habang nakatingin lang kay Belle. Parang nalilito. Sinabi mong mahal mo ko, Wesley, at babalikan mo ko. Pero 5 taon na lang ang lumipas, hindi ka pa rin bumabalik. Pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako. Ngayon, kami ng anak mo. Natawa ng sarcastic ang lalaki. Pero may pagkalito sa mukha nito. I'm sorry, pero hindi kita naaalala. Hindi kita kilala. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Napatingin sa kanya ang lalaki at kay Wesley na napahawak sa ulo nito. What's happening here? Tanong ng lalaking pumasok at lumapit kay Wesley. Dude, are you okay? Napatiin bagang si Wesley na para bang may iniindang sakit. This woman. Tinuro nga siya ni Wesley dahilan para mapatingin sa kanya ang lalaking kararating lang. Get her out of here. Nagulat nga si Arabel at sinubukang hawakan ang binata. Wesley, hindi mo ba talaga ako naaalala? Ako to, si Belle. Pagpapaliwanag at pagpupumilit nga niya habang nakahawak pa nga sa dibdib niya. Itinulak siya ni Wesley. Mabuti na nga lamang at hindi malakas. Dahilan para magulat din ang lalaking bagong dating. Dude, hindi siya makapaniwala sa ginawa ng lalaki. Ito ang unang beses na ginawa niya ito sa kanya dahil sobrang gentleman ni Wesley sa pagkakakilala niya dito. I already told you, I don't know you, so get out. Napaiyak na nga lamang si Arabel dahil nasasaktan siya ngayon. Ako nga to, si Belle. Hindi niya maiwasang magtaas ng boses dahil desperada na siya. Hindi mo na ba talaga ako naalala? O baka naman nagsinungaling ka lang sa akin na sinabi mong mahal mo ko? Hindi nakasagot ang lalaki at napatitig lang sa kanya. Minahal kita, Wesley. Nang sinabi mong mahal mo ko, binigay ko sa iyo ang lahat, pati tiwala ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, ganito lang pala ang gagawin mo sa akin? Lumapit siya dito at sinampal ito. Nagulat silang lahat sa ginawa ni Belle. Sana pala, hindi na lang kita nakilala. Nagsisisi ako na ikaw ang minahal ko. Tumakbo si Arabel palabas ng opisina habang umiiyak. Hindi niya inaasahang ganito ang pagkikita nila. Ngayon alam na niya kung bakit hindi na bumalik ang lalaki. Pinaasa at niloko lang pala siya nito. Bago pa siya makarating sa apartment,
ay inayos niya muna ang sarili. Ayaw niyang makita siya ng ganito ng anak. Mama! Agad siyang sinalubong ng anak at niyakap. Ayos ka lang po ba, Mama? Tanong ni Leslie nang mapansin ang pamumula ng mga mata niya dahil sa pag-iyak kanina. Oo naman anak, medyo mausok lang kanina, kaya ganito ang mata ko. Ang usok pala dito sa Maynila. Ibang-iba kasi sa lugar natin eh. Alibay ni Arabel at kinarga ang anak. Si Papa po, nakita niyo na po ba siya? Wala sa sariling napatingin siya kay Ray at muling bumaling sa anak. Hindi pa anak eh, masyado kasing malaki ang Maynila. Napanguso naman ang bata at tila nalungkot. Alam ni Arabel na nalungkot ang anak niya pero mas mabuti na ata ito kaysa naman masakta ng anak kapag nalaman itong kinalimutan na nga sila ng ama. Natutulog na nga nang mahimping si Leslie at naguhugas naman si Arabel ng pinggan kapag nakaupo lang si Ray. Nahanap mo na siya, no? Napatingin siya kay Ray. Paano mo nalaman? Tanong nga ng babae. Nabasa ko sa mga mata mo, Arabel. Hindi marunong magsinungaling ang mga mata mo. Napabuntong hininga si Arabel at pinunasan ang kamay. Nang matapos siyang maghugat, alam kong kakikilala mo pa lang sa akin, Arabel. Pero pwede mo naman akong pagkatiwalaan. Maliit namang ngumiti si Arabel kay Ray. Mabait naman ang lalaki sa kanila, lalo na sa anak niya. Nakita ko siya kanina. Nakausap, pero sinasabi niyang hindi niya ako naaalala. Hindi niya ako kilala. Napakagatlabi na nga lamang si Belle para pigilan ang pag-iyak. Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya. Bakit niya yun sinabi pero pakiramdam ko talagang kinalimutan na niya kami dahil 5 taon siyang hindi bumalik. Pakiramdam ko hindi niya talaga ako minahal dahil hindi na niya ako binalikan. Napahilamos na nga lamang sa mukhang babae dahil hindi na niya napigilang maiyak dahil sa sakit na nararamdaman niya. Tumayo si Ray at inalo siya. Sige Arabel, iiyak mo lang. Iiyak mo lahat ng sakit at dapat bukas hindi ka naiiyak at dapat mas maging malakas ka para sa anak mo. Mas lalo na nga lamang siyang napaiyak at isinandal ang ulo sa balikat ni Ray. Nang medyo tumahan na nga siya, ay binigyan siya ng lalaki ng tubig at tanong nga nito, So, anong plano mo ngayon? Uminom naman siya ng tubig bago sumagot. Di babalik na lang siguro kami sa probinsya. Nagulat si Ray. Ha? Pero bakit? Maliit nang umiti si Arabel sa lalaki. Pumunta lang naman kami dito para sana kay Wesley kasi nangungulila ang anak ko at deserve niya ng isang ama. Pero dahil sa nangyari wala na kaming dahilan pa para manatili rito. Hinawakan ni Ray ang kamay niya. Stay here. Pwede kayong magbagong buhay ni Leslie dito. Pwede ka namang magtrabaho dito. At alam kong mas maraming magagandang eskwelahan na nandito para kay Leslie. Pinisil pa nga nito ang kamay ni Belle. Isipin mo ang magiging kinabukasan ni Leslie at hindi ang Wesley na yon. Napatingin siya sa lalaki. Pero wala akong trabaho dito, Ray. At wala ding mag-aalaga kay Leslie kapag nasa trabaho ako. Sa probinsya kasi nila ay nandoon si Nanay Delia na nag-aalaga kay Leslie sa tuwing nangbebenta nga. Si Belle. Ako, nagulat si Arabel sa sinabi ng lalaki. May kaibigan akong may-ari ng coffee shop. Pwede kitang ipasok doon. Kung magbabantay naman kay Leslie ang problema mo, nandito naman ako. Wala naman akong ginagawa maliban sa pagbabantay dito sa compound na pinapaupahan namin. Pinisil ni Ray ang kamay niya. Tutulungan kita, Arabel. Kahit ayaw manatili ni Arabel, ay napaisip siya sa sinabi ni Ray. Mas makakabuti nga para kay Leslie na manatili sa Maynila lalo na't nakikita niya na magiging maganda ang buhay ng anak dito. Magsusumikap na lang siya para sa anak at ayaw na nga niyang isipin si Wesley na kinalimutan lang sila. Pinapasok ni Ray bilang isang waitress si Arabel sa isang coffee shop ng kaibigan nito. Makalipas ang 1 linggo bilang pagiging waitress niya, ay naging maayos naman ang lahat. Naninibago siya pero madali naman siyang natuto. Arabel, pakilagay naman ito sa table 8, sabi ni Sammy. Kinuha nga ni Arabel ang 2 kape at nilagay sa tray. Nagpunta na nga siya sa table 8 at nilagay ang kape nito. Enjoy your coffee,
Sabi ni Arabel at aalis na nga sana nang biglang magsalita ang may-ari ng kape. Excuse me, miss? Bigla siyang napatingin dito at nagulat nga nang makita ni Belle ang lalaking kasama ni Wesley sa opisina nang makita niya ito. Hindi ba ikaw yung babaeng sinasabi na minahal ni Wesley? Tumango na nga lamang si Belle at dahan-dahang napatingin sa lalaking kasama nito. Kumabog ng mabilis ang puso niya nang makita ang walang iba kundi si Wesley na seryoso lang ang mukha at hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Pasensya na sa nagawa kong iskandalo ng araw na yon. Pangako, hindi na mauulit. Malamig nga na sabi ni Arabel. Napatingin ang lalaki kay Wesley bago bumaling sa kanya. Ako nga pala si Archie. Inilahad nga nito ang kamay sa kanya na kanya namang tinanggap. Arabel, hindi niya alam kung tama ba ang pagkakakita niya na napatiin bagang si Wesley. Arabel, what a beautiful name. Just like you. Ngumiti siya kay Archie. Salamat. Sige, may trabaho pa ako. Umalis na nga siya at dumiretso sa banyo. Ilang beses siyang huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili at huwag maiyak. Akala niya kasi ay unti-unti na nga niyang nakakalimutan si Wesley. Pero bakit ganito pa rin ang pagtibok ng puso niya para dito? Napailing na nga lamang siya. Nang makalabas si Arabel, ay wala na nga rin ang dalawa dahilan para makahinga siya ng maluwag. Dumaan ang oras at uwian na nga nila. Nagpaalam na nga siya sa mga kasama niya at nagulat siya nang makita si Wesley sa labas ng coffee shop. Hindi na sana niya papansinin ng lalaki nang bigla itong magsalita. Can we talk? Humarap si Arabel kay Wesley. Sinasabi ng isip niya na huwag makipag-usap sa lalaki pero sinasabi naman ng puso niya na oo. Sa huli ay pinakinggan niya ang puso. Dinala siya ng lalaki sa isang mamahaling restaurant. Pinilit niyang huwag ipakita sa lalaki ang pagkamangha. Anong pag-uusapan natin? Tanong ni Arabel nang dumating na lang ang pagkain nila ay hindi pa rin nagsasalitang lalaki. Sino ka ba talaga? Bakit mo ginugulo ang buhay ko? Tumitig sa kanya si Wesley. Isa ka ba sa mga scammers na nagpapanggap na ikaw ang tumulong sa akin? Well, let me tell you then. Hindi mo ko maloloko. Dire-diretsong sabi nga ni Wesley. Napanganga si Belle sa mga sinabi nito. Excuse me? Hindi niya maiwasan na mapatawa ng mapakla at sarcastic. Hindi kita ginugulo, Wesley. Isa pa. Isang beses lang naman kita ginulo Pero nang ma-realize ko na puro lang pala kasinungalingan ang ginawa at mga sinasabi mo dati sa akin, na-realize ko na hindi na sana kita. Muling kinita pa. Hindi ako isang scammer na nagpapanggap lang. Napatiimbagang siya. Kung nandito ka lang naman para sabihin na tigilan ka, huwag kang mag-alala dahil titigilan na kita. Ayaw ko nang umasa sa'yo na 5 taon mo ring pinaasa sa pagbabalik mo. Natawa siya ng mapakla. Ako ba talaga itong manloloko? Ikaw nga itong nangako na babalikan at pakakasalan ako Umiling-iling siya na hindi makapaniwala. Sana pala, hindi na ako naniwala sa'yo nung una pa lang. Tumayo siya at walang lingon-lingon na umalis sa restaurant. Mabilis niyang pinunasan ng luha dahil umiyak na naman siya dahil dito. Makalipas ang ilang araw ay hindi na muling nagkita sina Arabel at Wesley. Pero kahit gustong isipin ni Wesley na manloloko si Arabel, pero parang iba ang sinasabi ng puso niya. Natatagpuan na lang ni Wesley ang sarili na nasa harap ng coffee shop kung saan nagtatrabaho si Arabel at tinititigan ito ng palihim. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Simula nang makilala niya ito ay gumulo na nga ang isip, mundo at puso niya. Lumabas siya sa kotse at nilapitan ng babaeng alam niya na isa sa mga waitress sa coffee shop na pinagtatrabahuan ni Arabel. Excuse me, miss. Napatingin sa kanyang babae at nanlaki ang mga mata. Hindi makapaniwalang nakatingin ang babae sa mukha ni Wesley. Iniisip kasi ng babae na sobrang gwapo ng lalaki. Ano po yun, sir? Nauutal pa nga na tanong ng babae. Nagulat nga ito at para namang kinilig nang ilahad ni Wesley ang bulaklak. Pwede mo ba itong ibigay kay Arabel? Parang nadismaya ang babae sa sinabi ni Wesley. Huwag mo na lang sabihin sa kanya na sa akin ang galing. That's all, thank you. Mabilis nga siyang umalis at sumakay muli sa kotse niya. Napakibit-balikat na nga lamang ang babae at pumasok na. Nakita ng babae si Arabel na nagpupunas ng mesa.
Arabel, may nagpapabigay sa'yo. Gulat naman na kinuha ni Arabel ang bulaklak. Kanino galing? Takang tanong niya. Napakibit balikat nga ang katrabaong si Amy, ang kasama niyang waitress. Hindi niya pinasabi yung pangalan pero gwapo siya. Ngumiti ang babae at tumaas baba pa nga ang dalawang kilay. Swerte mo girl, may gwapong lalaking nagkakagusto sa'yo. Secret admirer pa ata. Napailing na nga lamang si Belle sa sinasabi ni Amy. Napatingin siya sa bulaklak at hindi niya alam kung bakit bigla na lang pumasok sa isip niya si Wesley. Hinawakan niya ang sunflower sa bouquet at ito ang paborito niyang bulaklak. Noong magkasama din sila ni Wesley sa probinsya nila, ay binibigyan siya nito madalas ng sunflower, lalo na alam nitong paborito niya to. Para kasi sa kanyang sunflower ay simbolo ng isang bagong umaga, bagong buhay, at bagong pag-asa. Napailing-iling na nga lamang si Arabel. Imposible na si Wesley ang nagbigay nito sa kanya dahil dinay naman ito na kilala siya ng lalaki. Bakit pa siya aasa sa lalaking yun? Hindi alam ni Wesley kung bakit bigla na lang siyang napangiti nang makita na nakangiti si Arabel nang matanggap nito ang bulaklak. Hindi nga din niya alam kung ano ang sumanib sa kanya at natagpuan na nga lamang niya ang sarili kanina sa flower shop. Bigla ding may kung anong bumubulong sa isip niya at sinasabing sunflower ang bilihin niyang bulaklak. Kinuha ni Wesley ang cellphone nang magring ito. Dude, narinig niya ang boses ni Archie sa kabilang linya. Where are you? Napatingin si Wesley kay Arabel na pumasok sa staff room dala ang bigay niyang bulaklak. Umalis na muna ako. May ginawa lang. Sige na, tatawagan na lang kita mamaya. Hindi na nga niya hinintay pa ang sagot nito at pinatay na nga niyang tawag. May isang kotse na huminto at kumunot ang noo ni Wesley nang makitang bumaba si Archie doon at pumasok sa coffee shop. May kinausap ito at maya-maya pa ay lumabas si Arabel. Nag-usap ang dalawa at maya-maya ay lumabas at sumakay na nga sa kotse nito. Bigla siyang napahawak ng mahigpit sa manibela. What are you doing, Archie? Hindi na nga niya napigilan ang sarili at sinundan ng dalawa. May kung ano sa puso niya na kumikirot habang nakikita si Arabel na may kasamang ibang lalaki. Hindi niya gusto ang nakikita kahit pa kaibigan niya si Archie. Salamat nga pala sa bulaklak na pinadala mo kanina, sabi ni Arabel nang pinaghila siya ng upuan ni Archie. Dinala siya ng lalaki sa isang restaurant dahil gusto niya itong makausap. Paano mo pala nalaman na paborito kang sunflower? Tanong pa nga ni Arabel kay Archie. Naupo nga si Archie at nagtataka pero kalaunan ay ngumiti. It's just my instinct. Saad nga ni Archie. Nagsinungaling nga siya na galing sa kanyang sunflower. Tumango na nga lamang siya. Gusto mong pag-usapan natin si Wesley? Nagulat naman ng lalaki. Paano mo nalaman? Natawa naman si Arabel. Wala naman akong nakikitang ibang rason kaya gusto mo akong makausap. Napangiti naman si Archie at napahalumbabang nakatingin dito. Paano mo pala nakilala si Wesley? Napatitig siya sa lalaki. Maniniwala ka ba? Kapag sinabi ko sa'yo kung papaano? Tanong nga niya. Oo naman, basta ikaw. Ngumiti naman si Archie dahilan para mapatitig dito. Gwapo din si Archie, pero para sa kanya ay mas gwapo pa rin si Wesley. Napailing na nga lamang siya sa inisip. Napabuntong hininga si Arabel. Ako yung nakakita sa kanya. Nang mawala siya, tinulungan ko siya. Tinulungan niya din ako sa bahay tapos hindi nagtagal. Naging magkaibigan kami. Naging komportable sa isa't isa. Minahal ko siya kasi mabait siya at gentleman. Ibang-iba sa Wesley ngayon. Tila nga may hugot na kwento ni Arabel. Napangiti nga siya ng mabait. Ito naman kasi akong si tanga. Binigay sa kanyang lahat ng sinabi niyang mahal niya ako. Natawa na nga lamang siya ng maisip ang katangahan. Hindi ka tanga, okay? Napatitig siya kay Archie. Nang sinabi nga ito ng lalaki sa kanya, nagmahal ka lang. Dagdag pa nga ni Archie. Ngumiti nga si Belle sa lalaki. Alam niya na gusto lang nitong pagani ng nararamdaman niya. Pinilit ko siyang bumalik sa pamilya niya nang makita namin sa dyaryo na pinaghahanap siya.
kahit ayaw niyang bumalik dahil balak na sana naming magpakasal. Sinabi ko kasing mas magkakaroon ng malaking pagkakataon na bumalik ang mga alaala niya kapag kasama niyang pamilya niya. Gusto ko man siyang manatili sa amin at makasama lang siya, pero ayoko namang maging selfish. Alam kong mas ikabubuti niya pag nakita nga niya kung ano ang buhay niya dati. Tumango si Archie na tila naiintindihan nga ang babae. Bakit hindi ka sumama sa kanya? Napahawak sa sariling kamay si Belle. Natatakot kasi ako na baka kapag sumama ako sa kanya, malaman ko na may mahal pala siyang iba. Anong laban ko sa babaeng yun kapag nagkataon, diba? Minahal lang naman niya ako nang wala siyang maalala. Kung minahal nga niya ako, pahabol nga niyang bulong pero narinig naman ni Archie. Kung yan ang inaalala mo, ako nang nagsasabi sa'yo, wala siyang babaeng mahal. Natawa si Archie. No girlfriend since birth ang kaibigan ko na yon. Masyado kasing seryoso sa buhay. Halata naman, diba? Napangiti lang siya. Ano bang purpose ang sinasabi mo? Dinedeny nga niya na kilala niya ako, diba? Natawa nga ang babae ng mapakla. Baka nga all this time ay kilala niya ako pero ayaw niya lang aminin. Baka ayaw niya lang aminin na pinatulan niya ang isang tulad ko. Sarcastic nga, nasabi ng babae. Napatitig sa kanya si Archie. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Ang totoo niya, Arabel. Hindi na natuloy ni Archie ang sasabihin nang biglang mapatayo si Arabel. Dahil may humila sa kanya. Wesley? Pareho silang nagulat. Anong ginagawa mo dito? Napatiimbagang si Wesley. Dapat nga akong nagtatanong yan. Anong ginagawa mo dito? At kasama mo pa ang babaeng to? Nagkatitigan sina Arabel at Archie. Nag-uusap lang kami, dude. Sabi nga ni Archie. Natawa si Wesley. Anong nag-uusap? Pwede naman kayong mag-usap nang hindi hinahawakan ng kamay niya. Pero bakit mo hinahawakan ng kamay niya? Tumingin si Wesley kay Arabel na nagugulat pa rin sa biglang pagdating ng lalaki. At ikaw naman, sumama ka sa lalaking to nang hindi mo naman kilala? Paano kung may balak pala itong masama sa'yo? Turo nga ni Wesley sa kaibigan. What the hell, dude? Napanganga si Archie sa sinabi ng kaibigan. Hindi na nga siya nakapagsalita ulit nang hilain na nga ni Wesley si Arabel palabas ng restaurant at naiwan siyang mag-isa. What the hell just happened? Natawa siya nang hindi makapaniwala. Ang bait ko kaya? Hindi pa rin nakapagsalita si Arabel habang hila-hila siya ni Wesley palabas ng restaurant. Sakay. Sabi nga ni Wesley sa kanya nang makarating na nga sila sa harap ng kotse nito. Sasakay na nga sana siya nang biglang mag-sink in sa kanyang nangyari. Teka lang, bakit naman ako susunod sa sinasabi mo? Naiinis nga na nakatingin sa kanyang lalaki. Kapag ako ang nagpapasakay sa'yo, ay marami kang tanong. Pero kapag si Archie walang pagdadalawang isip na papasok ka at sasama na lang basta-basta sa kanya? Tila galit nga na tanong sa kanya ni Wesley. Napakunot ang noo ng babae habang nakatingin kay Wesley. Dahil mabait siya nang kinausap niya ako. Hindi katulad mo na ikaw na nga itong bigla na lang sumusulpot, ikaw pa tong galit. Sabi nga ng babae at dinuro pa nga ni Belle ang dibdib ni Wesley. Mabait? Don't judge the book by its cover, Arabel. Hindi mo alam ang binabalak niyang masama sa'yo. Nakakunot noo na nakatingin siya sa lalaki. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan sa kaibigan mo? Kaibigan mo yun, di ba, Wesley? Dapat alam mo ang ugali niya. Natawa naman ang mapakla si Wesley. Mabait siya? O siya na ang gusto mo kasi hindi kita pinansin? Nagulat si Arabel sa sinabi ng lalaki at natawa nang hindi makapaniwala. Wow! Ang taas naman ata ng tingin mo sa sarili mo, Wesley. Tumitig sa kanya ng maigi ang lalaki. Talaga? Bahagya siyang napaatras at dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Halos mahigit nga niya ang hininga nang ang kotse na ni Wesley ang nasa likod niya. Wala na siyang maatrasan pa. Akala ko ba ako ang mahal mo? Bakit nakikipag-usap ka sa ibang lalaki? Kahit pa sobrang kabog ng dibdib ni Arabel ay nilakasan niya pa rin ang loob niya. Taas noon niya itong tinitigan sa mga mata. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi na nga kita guguluhin pa? Simula nang i-deny mo ko, ay pinangako ko na sa sarili ko na kakalimutan na kita. Anong ginagawa mo? Bakit ikaw ngayon ang nanggugulo sa buhay ko? Alam mo, nalilito na ako sa'yo .
Sabi nga na matapang sa kanya ng babae. Nanlaki ang mga mata niya nang biglang hawakan ni Wesley ang pisngi niya. Ngumisi ito sa kanya. Try din. Arabel, mas lalong nanlaki ang mga mata niya at halos lumabas sa dibdib niya ang puso niya dahil ang bilis ng pagtibok nito nang bigla siyang halikan sa labi ni Wesley. Nakita niya kung papaanong ipikit ng lalaki ang mga mata nito habang siya naman ay hindi makagalaw dahil sa nangyayari. Nang magkaroon na nga siya ng lakas ay doon nga niya itinulak ang lalaki at sinampal ito. Bastos! Sigaw niya at napahawak sa labi. Wala kang karapatan na basta-bastang halikan na lang ako, lalo na't hindi naman kita pinapayagan. Ano akala mo, ha? Basta-basta lang ako napapayag na halikan ng isang lalaki na dinedenay ako at hindi naman ako mahal? Ano ibig sabihin ng halik na yon? Tuloy-tuloy nga na tanong ni Arabel. Napahawak naman sa pisngi si Wesley kung saan niya ito sinampal. Napangising ang lalaki. What a sweet lips you have. Saad nga nito. Sa sobrang galit ay sasampalin na naman sana siya ng babae nang hawakan nito ang kamay niya. Alam mo ba, ang one slap, one kiss? Binitawan nga ng lalaking kamay niya. Sige, sampalin mo ulit ako at hahalikan kita ulit. Bantangan ni Wesley kay Belle. Gustong sampalin ulit ni Arabel si Wesley pero bigla siyang kinabahan dahil baka totohanin nito ang sinasabi nitong hahalikan ulit siya ng lalaki. Napakuyom na nga lamang siya ng kamao at nakita kung papaanong ngumisi si Wesley. I hate you! Sigaw niya at tumakbo na nga lamang papalayo sa lalaki. Naiwan naman si Wesley na may ngiting tagumpay sa labi. Napahawak siya sa labi niya at parang may kakaiba nga siyang nararamdaman nang magkalapat ang labi niya at labi ni Arabel. Parang naramdaman na nga niya ang labi nito pero hindi niya lang maalala. Bumalik na nga lang muna si Arabel sa pinagtatrabahuan niya na hindi pa rin makapaniwala at gulong-gulo sa mga nangyayari. Pero kailangan niyang magtrabaho kahit na lutang na nga siya. Samantala, pagbalik nga ni Wesley sa opisina, nakita na nga lamang niya natambak na ng mga paperworks ang kanyang table. Ang dami pala niyang kailangang i-review at pirmahan ng mga dokumento. Napasapo na nga lamang siya sa kanyang noo nang maalala nga ang mga pinaggagawa niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Wesley? Nasisiraan ka na. Saad nga nito. Nagpapahinga nga muna siya at umiinom ng kape nang hapon na yun. Nang biglang may kumatok nga sa kanyang pinto na parang hindi malaking kamay ang gamit kundi maliliit na kamay. Pasok! Sabi na nga lamang ni Wesley. Nakita nga niyang bumukas ang pinto. Nagulat nga siya nang makitang may isang bata na pumasok sa kwarto. Sa kanyang opisina to be specific. Nakita niyang bumungad ang isang cute na bata na sa hinuha niya ay mga nasa 5 o 6 na taong gulang na. May kasama rin ito na isang lalaki na tila hinahabol ang bata at ang guard na talaga namang hingal na hingal. At bungat nga sa kanya ng guard, Sir, pasensya na po kayo ah. Ito po kasing bata nagtatatakbo. Papasok po dito. Tapos sinanap po yung kwarto nyo. Sinubukan ko pong habulin kasi sabi ko, baka magulo po niya kayo. Wala naman po siyang appointment sa inyo pero pupumilit po siya kanina tapos tinakasan po kami pati po yung sekretarya nyo. Hinihingal nga na sabi ng guard. Napakunot noo nga si Wesley. Sige, kuya, bumaba na po kayo. Ako na pong bahala sa kanya. Kakausapin ko silang dalawa ng kasama niya. Pasensya na po talaga, sir. Napayuko pa nga ang guard. Natatakot na baka magalit nga si Wesley sa kanya dahil bigla-bigla na lang may batang nang iistorbo sa opisina niya. Sinara nga muna ni Ray ang pinto ng opisina. Oo, si Ray nga ang kasama ng batang si Leslie dahil si Leslie nga ang nagpumilit na puntahan ng address na nakalkal nga niya sa files ng ina. Naisip kasi nito na bakit hindi na lang siya ang kumausap mismo sa ama niya nang hindi nalalaman ng kanyang ina. Pero dahil bata pa nga siya, nagpasama siya kay Ray. Pinilit nga niya ito ng pinilit hanggang sa pumayag naman si Ray. Kaya heto siya ngayon, nasa opisina ng sarili niyang ama.
na tila ba nag-alam investigador si Leslie para nga mahanap ang ama. "Hey little kid," bungad nga na sabi ni Wesley sa lalaki, sa batang lalaki. Ngumisi nga si Leslie. "What do you want?" tanong pa nga ni Wesley. "Ako po si Leslie." Napakunot noo nga si Wesley. Oo nga, Leslie? Naalala niya yung binanggit ni Arabel nang magpakilala nga siya dito minsan, nung mga panahong hindi siya naniniwala sa kanya. Kaya naman naging mas curious nga si Wesley at hinayaan nga lang niya ang bata. Tutal, may nararamdaman naman siyang kakaibang haplos sa puso niya nang makita nga niya ito at marinig na magsalita. At kita rin sa kanyang galaw na napakabibo nito, matalinong bata at kaya ngang ipaglaban ang sarili at handang ipaglaban kahit na sino man. Kaya nga andito si Leslie ngayon sa harapan ni Wesley dahil gusto niya nga na siya mismo ang kumausap na nga sa kanyang ama. Pero this time sumabat naman si Ray. "Pasensya na po kayo, sir. Pinilit lang po talaga ako ng bata na samahan siya. Tinakot po niya ako na kapag hindi ko siya sinamahan, tatakas po tong batang to. Naku, napakapilyo po tong batang to pero mabait po ang batang yan, maniwala po kayo sa akin." Saad nga ni Ray, sabay ginulo nga ang buhok ni Leslie. "Pwede ko po ba kayong makausap? Gusto ko po, one-on-one." Saad nga ng matapang na si Leslie habang tinataas pa nga ang isang daliri na ang ibig sabihin, one-on-one nga. Napatawa nga ng bahagya si Wesley. Tila hindi niya kayang mainis sa batang si Leslie. Kaya saad nga nito, "Sige, mag-usap tayo. Saan mo gusto mag-usap? Dito na lang?" Umiling naman ang bata na ikinakunot noo ni Wesley. Saan?" "Dun po tayo, sa hinanda kong kwarto, para mas makapag-usap po tayo ng matino. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Marami po akong katanungan sa inyo eh." "So saan mo gusto? Saang kwarto yung hinanda mo?" Curious nga na tanong ni Wesley. At sagot naman ng bata, "Dun po sa bahay namin." Kaya naman wala nang nagawa pa si Wesley kundi pagpaliban na naman ang kanyang mga tambak na trabaho at sumama nga sa bata at kay Ray. Hindi niya alam kung bakit ngayon natagpuan na nga lamang niyang sariling nagdadrive papunta sa sinasabing bahay ng bata. Napakarami niyang trabaho pero hinayaan niya ang kanyang sarili na sumama sa batang paslit na to. Pero nga habang nasa biyahe sila, nag-e-enjoy naman si Wesley na titigan ang bata habang kung ano-ano nga ang mga sinasabi at kinukwento. Napakadaldal at bibo. At kapag inon pa nga niyang music, kumakanta pa nga itong si Leslie. Nagulat pa nga siya nang pinatugtog nga niya ang isang kanta na pinakapaborito niya. Sinabayan pa nga ni Leslie at sinabi pa nga nito na paborito rin niya ang kantang yon. Bata pero ang paborito? Just once? Napatawa na nga lamang si Wesley sa kanyang isip. Makalipas nga ang 30 minutes nakarating na nga rin sila sa hindi kalakihang bahay. Apartment daw yon at doon nga nagre-rent sina Arabel at si Leslie. Pumasok na nga sila at pagkapasok nga nila sa apartment ni Belle, "Naku, pasensya na po kayo sir ah. Medyo magulo po dito, ang daming mga laruan. Ito po kasi mahilig pong maglaro-laro. Maiwan ko na po muna kayo. Kayo po muna ata dapat yung mag-usap." Sabi nga ni Ray at nag-excuse na nga muna. Ngayon nga ang naiwan na nga lamang ay si Wesley at ang bata na nasa bahay. "So, little kid, saan tayo mag-uusap?" Taas noo nga na tanong ni Wesley. "Dun po!" Turo nga ng bata. Tinuro nga niya ang kwarto at pagkapasok nga nila, namangha si Wesley dahil para nga talagang iimbestigahan siya. Medyo madilim sa kwarto, pero may lampshade na kulay dilaw, na para bang may tatanong ang mga pulis sa kanya. Meron ding papel at ballpen sa magkabila ang table. "Maupo po kayo doon," utos nga ng bibong bata. Napapangiti nga si Wesley dahil napaka-exciting naman ang nangyayaring to. Pinapasunod lang naman siya ng isang batang parang malang kamuang-muang pero parang napakatalino at madiskarte. Naupo na nga si Wesley kaya magkaharap na nga sila ngayon ni Leslie. "So bata, ano nang pag-uusapan natin? Medyo
Marami pa kasi akong gagawin kaya umpisa na natin? Sabi nga nito. Sige po, marami po akong katanungan. Then start. Utos naman ni Wesley. Bakit po kayo umalis? Bakit po hindi kayo bumalik? Bakit niyo po pinapaiyak parati ang mama ko? Mahal niyo pa po ba siya? Ako po, love niyo po ba ako? Kilala niyo po ba ako? Alam niyo po ba na anak niyo ko? Sunod-sunod nga na tanong ng batang si Leslie. Napangiti na nga lamang si Wesley. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maguguluhan sa mga tanong nito. Kaya sabi nga nito, wait. Little boy, isa-isa lang ang tanong, okay? Mahina ang kalaban. Hindi ko masasagot lahat yan ngayon. At nag-usap pa nga si Leslie at Wesley. One-on-one gaya nga ng sabi ng matalino at bibong bata. Samantala walang kaalam-alam si Arabel sa mga nangyayari, sa kung anuman ang kalokohang ginawa ng kanyang anak. Ang akala nito ay parente lang itong nasa bahay at naglalaro kasama si Ray. Samantala, sumapit ang gabi at hindi pa rin makatulog si Arabel dahil kahit anong pilit niya ay hindi niya pa din makalimutan ang nangyari kanina sa paghalik ni Wesley sa kanya. Wala sa sariling, napahawak siya sa labi. Kahit kanina pa yon ipakaramdam niya ay nararamdaman pa din niya ang labi nito sa labi niya. Bigla siyang nakaramdam ng pangungulila sa lalaki. Napailing-iling nga si Arabel. Hindi to pwede. Napabangon na lang siya. Alalahanin mo, Arabel. Dininay ka niya at sinabi niyang hindi ka niya kakilala. Pinaglololoko ka lang niya kaya hindi ka pwedeng mahulog sa patibong niya. Napasabunot na nga lamang siya sa buhok. Baka naisip lang niya na marupok ka kaya kanya ginaganto ngayon. Saad pa nga nito, hindi ka pwedeng magpatalo sa tukso. Sabi pa nga ni Arabel, masasaktan ka lang. Huwag kang mai-inlove sa kanya ulit ng sobra. Paalala nga ni Arabel sa sarili. Damn this! Naitapon naman ni Wesley ang ballpen na hawak at napasabunot sa buhok niya. Nang maalala nga niya ang nangyari sa kanila ni Arabel at pati na rin ang naging pag-uusap nila ng batang si Leslie. Pero may part sa puso niya na masaya siya na makilala nga niya ang bata at makausap nang hindi masyadong masinsinan dahil napakakulit nga ni Leslie. Nagmalaala investigador pa. Medyo magulo namang kausap. Hindi rin naman kasi masyadong alam ng bata ang nangyari kina Wesley at sa ina nito. Ang alam lang nito, ama niya si Wesley at yun ang address ng opisina ng kanyang ama na pinuntahan niya. Hindi nga makapag-focus si Wesley ngayon sa trabaho niya dahil gumugulo sa isip niya ang mukha ni Arabel at ni Leslie na nagpakilala ngang anak niya. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya o ano. Tinawagan niyang sekretary at nagpo-order na nga lamang ng kape para sa lahat. Ang kape ay magmumula sa coffee shop na pinagtatrabahuan ni Arabel. Special favor din niya na si Arabel mismo ang magdadala sa kumpanya niya. Nang matapos ang tawag ay napasapo na nga lamang siya sa noo at napasandal sa swivel chair. What is happening to me? Tanong nga nito. Napahawak na naman siya sa labi niya. Since that kiss, palagi na lang niyang iniisip ang labi nito kung kailan niya ulit matitikman ang malambot na labi ni Arabel. At tumagdag pa nang pagkatapos nilang magkausap ng bata, niyakap nga siya ni Leslie at hindi rin niya makalimutan ang init ng yakap ng bata. Hindi nagtagal, nang umaga ngayon sa opisina, dumating na nga rin ang kape at mismong si Arabel nga ang nagdala ng share ni Wesley sa kape sa opisina niya. Hindi nakatingin sa kanyang babae dahilan para mainis siya. Bakit hindi tumitingin sa kanyang babae? Galit pa rin ba ang babae sa kanya dahil sa ginawa niyang paghalik dito? Hindi niya alam. O sa isip-isip niya, baka naman nalaman na nito na pinuntahan nga siya ng anak nitong si Leslie at kung ano-ano nga ang pinagsasasabi, kaya nga hindi siya makatingin sa kanya. Maraming salamat po sa pagbili ng kape. Enjoy your coffee, sir. Sabi ni Arabel at inilagay ang kape sa mesa nang hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Napakuyom ang kamo ni Wesley. Naiinis siya pero hindi niya magawang magsalita. Hanggang sa makalabas sa ngalang ng opisina niya si Arabel, hindi pa rin siya umiimik. Damn, this is making me crazy. That girl and that little kid, ano ba talaga sila sa buhay ko?
Pero wala naman akong maalala na may nangyari sa amin at anak ko ang batang yun. Pero bakit ganitong nararamdaman ko? Nagmamadali nga siyang lumabas ng opisina pagkatapos masabi yun sa sarili. Agad niyang hinanap si Arabel at nakita nga niyang sumakay na nga ito ng elevator. Mabilis siyang tumakbo at mabuti na lang ay nakaabot siya. Tanging silang dalawa lang ang tao sa loob at tanging tunog lang ng elevator ang naririnig nila. Hindi alam ni Wesley kung bakit ang bilis ng pagtibok ng puso niya na ngayon nakasama na nga niya ito. Akala ba niya ay para sa kanya ay scammer ang babae? Pero bakit ganito ang nararamdaman niya? Palaging nagtatalo ang isip at puso niya pagdating kay Arabel at sa batang bigla na lang sumugod sa opisina niya. Hindi pa siya sigurado sa babae dahil kahit anong pilit niya ay wala pa din siyang naaalala patungkol sa babae. Mas lalo na sa batang si Leslie. Hindi rin naman nila napag-usapan ng buo kung ano ba talaga ang naging koneksyon nilang tatlo. Hindi rin kasi maikwento ng lahat ng batang si Leslie. Puro katanungan lang ang tinatanong nito kay Wesley nang mag-usap sila, pero wala namang masagot si Wesley. Hanggang sa naglaro na nga lamang silang dalawa. Natawa na nga lamang si Wesley nang maisip ang bagay na yon. Akala ko ba hindi mo na ako guguluhin at kakalimutan mo na ako? Anong ginagawa mo dito? Saad nga ni Wesley. Nasisiraan na ata siya. Sa dinami-rami ng pwede niyang sabihin, bakit yun pa? So unreasonable. Napailing lang naman ang babae. Excuse me sir, hindi naman po kayo ang pinunta ko dito. Nandito lang po ako para maghatid ng kape na in-order niyo, remember? Umorder po kayo. Tapos, may pa-request pa po kayo na gusto niyo akong mag-deliver. Nandito lang po ako para maghatid ng kape. Pag-uulit nga niya, hindi nakaligtas sa mga mata niya ang pag-ikot ng mata ni Arabel. Sa susunod na order po kasi kayo, wag na ako ang gawing delivery, girl, para hindi mo na makita ang pagmumukha ko. Naiinis pa nga nitong sabi. Hindi na nga natapos pa ng lalaki ang sasabihin ng bigla itong mapatakip sa bibig na tila parang nasusuka. Hey, are you okay? Tanong na nga lamang ng lalaki. Napahawak ang babae sa gilid na agad naman niyang inalalayan. Ayos lang ako. Medyo nahihilo lang ako at parang nasusuka dahil hindi ako sanay na sumakay ng elevator. Biglang nataranta si Wesley. Kinuha niya ang panyo at binigay sa babae. Itong panyo, gamitin mo. Baka bigla ka nalang sumuka dyan. Imbes na kunin ni Arabel ang panyo ay itinulak ito pabalik sa kanya. Hindi ko kailangan yan. Kung nag-aalala ka na baka magdumi ako dito, huwag kang mag-alala, ilulunok ko to. Matari nga na saad ng babae. Napatiimbagang si Wesley. Ano bang pinagsasabi mo? Can't you see? I am worried about you. Napatigil sa Arabel at napatingin sa kanya. Bakit? Tumitig ng mabuti ang babae sa mga mata ni Wesley. Bakit ka naman nag-aalala sa akin? Wala naman tayong relasyon na at mas lalong hindi mo ko kilala. Natawa ito ng mapakla. Huwag ka nang magpanggap na nag-aalala ka sa akin, Wesley. Dahil kahit kailan ay hindi na ako maniniwala sa'yo. Itinulak siya ni Arabel palayo at lumabas na nga ito nang bumukas ang elevator. Ni hindi man lang ito lumingon sa kinaroroonan niya. Humigpit ang hawak niya sa panyo. Dude, are you okay? Napatingin si Wesley sa kaibigan niyang si Archie. Nakakapasok lang ng opisina niya. Sumasakit na naman ba ang ulo mo? Tanong nito nang makita siyang nakahawak sa ulo. Napapansin kong simula nang makilala mo si Arabel ay panay na ang pagsakit ng ulo mo ah. Napasandal naman ang lalaki sa swivel chair. Naging maayos na nga sila ng kaibigan lalo na't sinabi nito na gusto lang malaman ni Archie kung ano ang plano ni Arabel. Oo nga eh, I don't know why. Naupo sa visitor's chair ang kaibigan niya. Hindi kaya totoo ang sinasabi niya? And besides, may isang bata rin talaga na nagpakilala sa'yo, di ba? Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan. Naniniwala ka talaga sa kanya? Alam mo naman na this past few years ay ilang tao nang lumalapit sa akin at sinasabi na sila ang tumulong sa akin para sa malaking gantimpala na ibibigay nila dad. Tapos ngayon, nag-level up pa. May bata pa talagang kasama.
Pero alam mo, yung dati lahat sila nagsisinungaling. At wala naman siyang proof na maipakita na totoong sinasabi niya. How about the kid? Tanong naman ni Archie. Paano kung ginagamit lang niya ang batang yun? Sigurado ka ba? Yun ba talagang nararamdaman mo? Wala ka man lang bang naramdaman na kahit na anong lukso ng dugo? Hindi ako naniniwala sa'yo, dude. Saad pa nga ni Archie. Kahit yun ang sinasabi ng bibig niya, ay parang lumalabag naman ang puso niya. Lately ay nag-aaway ang isip at puso niya pagdating kay Arabel. Napabuntong hininga ang kaibigan niya. Paano ba naman siya makakapagpakita ng proof sa'yo? Pinagalitan mo nga kaagad at pinaalis. At nung una pa nga dininay mo, kaya yan. Hindi kayo makapag-usap ng matino. Para ka kasing parating galit kapag nakikita mo siya. Bakit hindi mo nalang ilabas kung ano talaga yung nararamdaman mo? Sa nakita ko dati, you care, dude. Sad pa nga ni Archie. Napabuntong hininga na nga lamang si Wesley. Because I'm so tired of it. Paulit-ulit na lang kasi nila akong niloloko dati. Nakatiimbag nga niyang sabi. Basta ang alam ko, isang proof lang ang hinahanap mo. Napakunot noong nga si Wesley. Ano? Tinuro ni Archie ang leg niya dahilan para magtaka siya. Yung kwintas. Nabigay pa ng lolo mo sa'yo. Wala sa sariling napahawak nga siya sa leeg. Simula nung bumalik ka dito ay wala na ang kwintas na yon, di ba? Hindi siya nakaimik. Nang makabalik kasi siya, dito ay agad nga siyang pinatignan ng mga magulang sa iba't ibang klase ng doktor para bumalik ang alaala niya. Nagtagumpay naman sila dahil bumalik ang alaala niya, pero nawala naman ang mga alaala niya sa kasalukuyan dati nang mawala siya. Maraming tao na rin ang lumalapit sa kanya at sinasabi na sila ang tumulong sa kanya nang mawala siya. Yung iba pa nga, may kasama ring bata, pero lahat ng mga ito nagsisinungaling kaya hindi nga masisisi ni Archie si Wesley kung bakit ganun na lang ang trato niya sa babaeng yon. Pero simula nang makita niya si Arabel, ay panay na ang pagsakit ng ulo niya at nananaginip din siya na nasa tabing dagat siya kasamang isang babaeng hindi niya makitang mukha. Hindi niya alam kung isa ba yun sa mga alaala na nakalimutan niya. Kung isa yun sa mga alaala niya ay sigurado siyang isang babae ang tumulong sa kanya, pero sino? Hindi naman din kasi niya nakikita ang mukha nito. Napatingin sina Archie at Wesley sa pinto ng may kumatok at sumilip ang sekretarya niya. Pasensya na si istorbo, sir, pero nagtaka siya nang mapakamot ito sa ulo. May bata po kasi ulit na naghahanap sa inyo. Same po dun sa bata na nagpunta nung isang araw. Mas lalo na namang kumunot ang noo ni Wesley. Tumango ang sekretarya niya. Nagulat nga ang sekretary nang biglang pumasok ang isang batang nakausap na nga niya dati. Hi, Papa! Nakangiting sabi nga nito at kumaway pa sa kanya. Halos malaglag ang panga ni Archie nang makita nga ito. Ulit. Pero habang tumatagal na, tinitignan nga niya ito. Kamukha nga niya ang batang yon. Pinaalis nga muna niyang sekretary at lumapit sa bata. Ano nang tawag mo sa akin ngayon? Nauutal nitong tanong. Hindi siya makapaniwala. Nakamukhang kamukha niya to. Papa po, di ba po sinabi ko na sa inyo na kayo po ang papa ko? Hindi agad nakasagot si Wesley. Heto na naman ang cute at bibong bata. Napatingin siya sa suot nitong kwintas na may pendant na yate. Hindi niya to suot dati, pero this time suot niya to. Hinawakan tuloy ni Wesley ang kwintas. Saan mo to nakita? Saan mo to nakuha? Nanginginig ang mga kamay niya at pati na rin ang buong katawan niya. Ito po ba? Bigay po to sa akin ni Mama. Ang sabi po niya bago umalis si Papa, pinigay niya po ito kay Mama. Lumapit nga si Archie sa kanila. Oo, andun pa rin siya sa opisina. Dude, ang kwintas mo! Kinakabahan ngang sabi nito. Hindi siya bumaling sa kaibigan. Para nga makasigurado, tanong pa nga ni Wesley. Bigay yan ni Mama mo? Si Arabel?
Ngumiti sa kanya ang bata at hindi pa man niya naririnig ang isasagot ng bata, mukhang alam na nga niya. Malakas na nga talaga ang pakiramdam niya. Mas pinalakas ng kwintas. Nagkatinginan sina Archie at Wesley. Halos maluha na nga si Wesley. Nang pumatak nga ang kanyang luha, niyakap niya ang bata. Pakiramdam niya ay bigla siyang naging buo nang mayakap nga niya ito pabalik. Dahil dati, ang bata lang ang yumakap sa kanya pero this time, siya na nga ang nag-initiate ng yakap. Kahit walang DNA test ay alam na niyang anak niyang batang to. Hindi lang ang mukha ang nagsasabi nito, kundi pati rin ang puso niya. Sa kabilang banda naman, anong nangyari, Ray? Bakit bigla na lang siyang nawala? Halos mabaliw na nga sa kakaisip. Si Arabel kung nasa ng anak, nang sabihin ni Ray na wala ang anak niya sa kwarto nila. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pinatulog ko lang siya sa kwarto tapos pumunta lang ako sa apartment ko para may kunin tapos pagbalik ko wala na siya. Napasabunot sa buhok si Ray at nag-aalala na rin. I'm really sorry, Arabel. Hindi ko talaga inaasahan na magkakaganito. Umiiyak na nga siya dahil sa isipin pa lang na hindi na nga niya makikita ng anak, mababaliw na nga si Belle. Hanapin ko siya. Saad nga niya. Lalabas na nga sana siya ng compound nang biglang may tumigil na sasakyan sa harap niya at lumabas doon si Leslie. Mama! Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Anak! Saan ka ba nagpupunta, ha? Alam mo bang halos mamatay ako sa pag-aalala sa'yo? Please, wag ka na ulit umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Hindi ko alam kung anong gagawin kapag may nangyaring masama sa'yo. Naluluhang sabi ni Arabel. Kumalas siya sa pagkakayakap sa anak at sinapo ang mukha nito. Sorry na, Mama. Pinuntahan ko lang po ulit si Papa. Pinuntahan si Papa? At saka ulit? Nangyari na to? Nagtataka nga siya sa sinabi ng anak. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti nga sa kanya si Leslie. Ang tagal po kasing bumalik ni Papa eh. Kaya tinulungan ko na po kayo. Nakita ko po yung address dati na pinagtatrabahuhan ni Papa na nakasulat po dun sa papel nyo. Tapos, nagpasama po ako dati kay Tito Ray. Tapos, nung nalaman ko na po kung paano pumunta dun, nagpunta po ako dun. Hindi naman po ako nawala kasi sumakay lang din po ako ng taxi. Napatingin siya sa tinignan ng anak sa likod. Kaya ngayon kasama ko na po si Papa. Nagulat nga siya nang makita si Wesley. Napatayo siya at napatitig sa seryosong mukha ng lalaki. Pumasok ka na muna sa bahay, anak. Mag-uusap lang kami. Sumama ka muna kay Kuya Ray mo, ha? Kinuha naman ni Ray ang bata. Halika na, Leslie. Maglaro muna tayo sa loob. Naku, ikaw talagang bata ka. Bulong pa nga ni Ray pero rinig nila yon. Umalis na ang dalawa habang nakatingin si Wesley sa anak at lalaki. Lumapit si Arabel kay Wesley at bagyang yumuko. Pasensya na po sa ginawa ng anak ko. Pangako hindi na po ito mauulit. Kung 2 beses na, pasensya na talaga. Nagulat si Arabel nang bigla siyang niyakap ni Wesley. I'm sorry. Parang mababasag na ang boses nito. I'm sorry kung hindi ka agad kita nakilala, Belle. Doon na tuluyang bumigay ang mga luha ni Arabel nang muli siya nitong tawagin sa nickname na binigay ng lalaki sa kanya. Kung alam lang ng lalaki ang pagtitiis niya na hindi ito tignan pero sa pagtawag lang nito ng Belle sa kanya ay bumigay kaagad ang puso niya. Hindi ko alam na ganun palang nangyari. Sabi ni Arabel nang matapos magkwento si Wesley tungkol sa memories nito, tungkol sa kanya. Napalabi siya. Akala ko talaga hindi mo na ako mahal, kaya hindi ka na bumalik. Agad na hinawakan ni Wesley ang kamay niya. Of course not, Belle. Kung alam mo lang kung gaano ako nagsisisi dahil nakalimutan kita. Kung naaalala lang talaga kita, ibabalikan kita. But I didn't. Hindi ko alam kung bakit sa lahat-lahat ng memories ko na nawala ay yung tungkol pa sa'yo, sa babaeng minahal ko. Hinalikan ni Wesley ang kamay ni Belle. At sabi nga, pero these past few years, kahit hindi ka man naalala ng isip ko, maniwala ka sa akin. Naalala ka naman ng puso ko
After all these years ay hindi ko nagawang magmahal ng iba dahil pakiramdam ko ay may hinahanap ang puso ko at ikaw pala yon. Pinisil ni Arabel ang kamay ng lalaki at ngumiti. Kalimutan na natin yun, Wesley. Basta ang mahalaga, naalala mo na ako ngayon at nakilala mo na ang anak natin. Hinalikan siya ni Wesley sa labi at niyakap. I love you, Belle, and I missed you so much. Niyakap niya rin ito ng mahigpit. Mahal na mahal din kita, Wesley. Pinakilala ni Wesley sina Arabel at Leslie sa mga magulang ng lalaki. Pinaliwanag ng lalaki sa mga magulang nito ang nangyari nang tulungan ito ng babae nang mawala ito. Maliban sa kwintas na nagpapatunay na si Arabel nga ang tumulong sa lalaki, isa si Leslie. Sa nagpapatunay, ang anak nila. Masayang-masaya si Arabel dahil kaagad siyang tinanggap ng mga magulang ni Wesley, lalo na ang anak nila. Tumira na rin sila sa bahay na matagal nang pinatayo ni Wesley. Malaki ang pasasalamat ni Arabel kay Ray dahil isa ito sa mga tumulong sa kanya. Nagising si Arabel na nagtataka dahil wala si Wesley sa tabi niya. Nasa iisang kwarto na kasi sila na natutulog habang nasa kabilang kwarto naman ang anak nila. Napatingin siya sa higaan ni Wesley at napabangon nang makita ang isang sunflower. Kinuha niya ito at binasa ang card. To my most beautiful Belle, good morning. Napangiti nga si Belle sa nabasa at inamoy ang bulaklak. Napaka-sweet talaga ng lalaki sa kanya. Simula nang maging maayos sila ay walang araw na hindi siya nito napapasaya at napapakilig. Talaga namang bumabawi. Bumabawi sa kanila si Wesley sa mga taon na hindi sila nito nakasama. Ang dating Wesley na gentleman at sobrang sweet. Bumalik na. Namiss niya yon. Sinuot nga ni Belle ang tsinelas at nagulat nang makitang may mga pink petals sa sahig. Halos sahig ng buong kwarto ay may pink petals. Napapailing na nga lamang siya. Ano na naman kaya ang pakulo ng lalaki? Lumabas siya ng kwarto at nagulat nang makita na pati pala sa labas ay meron. Para itong isang pathway. Bumaba nga si Belle hanggang sa makarating siya sa garden at nakita ang lalaking mahal niya na nakangiti siyang hinihintay. Ano to, Wesley? Hindi niya mapigilan ang mapangiti ng malaki. Breakfast for my beautiful Belle. Hinawakan siya ni Wesley sa kamay at pinaupo. Good morning. Hinalikan siya nito sa labi bago naupo sa harap niya. Well, nasa kina mom at dad si Leslie because I want to spend more time with you. Napangiti naman si Belle. Let's eat? Yaya nga ng lalaki at tumango si Belle at kinuha ang kutsara at tinidor. Biglang nahulog ang tinidor ni Wesley kaya napatingin siya dito. Natawa naman ang lalaki. Oops, so clumsy of me. Wait, kukunin ko lang nahulog na tinidor. Tumango naman siya. Nagtaka siya nang sa pagpulot ni Wesley ay hindi tinidor ang nakuha nito. Nagulat siya nang nakaluhod na nga ang isang tuhod ni Wesley habang nakabukas na nga ang isang red velvet box. Napanganga si Belle nang makitang kumikin ang nasingsing. To my beautiful Belle, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo, lalo na ng mga panahon na kinailangan mo ako at ng anak natin. Pero gusto kong bumawi sa'yo, sa inyo by spending my life with you and sa anak natin. Sa buong buhay ko ay ikaw lang ang bukod tanging babae na minahal ko. Just like in the movie Beauty and the Beast. Just like Belle, you are the most beautiful woman that I ever met. Please, let me make you as my beauty and let me be your beast na magmamahal sa'yo for the rest of your life. Napasa po si Arabel sa bibig para pigilan ang paghikbi. Umiiyak siya ngayon dahil sa sobrang tuwa. Hindi niya akalaing darating ang araw na ito na magiging masaya siya kasama ang una at huling lalaking minahal niya din. Pareho nilang unang minahal ang isa't isa at mukhang walang dahilan para hindi niya tanggapin ang alok ng lalaki. Lumuhod si Arabel at pumantay kay Wesley. Sinapo niya ang mukha ng lalaki at tinalikan nito sa labi. Yes, Wesley, ako ang magiging beauty ng buhay mo pero ikaw ang magiging loyal at gwapo kong asawa.
You will be the best. Of course, not the beast. Tumangu-tango siya habang umiiyak. Oh, Wesley, papakasalan kita kahit saan at kahit kailan. Hindi na rin napigilan ni Wesley ang maiyak dahil sa sobrang saya. Umiiyak itong sinuot ang singsing sa daliri ni Belle. Nagtawanan sila dahil nag-iiyakan sila pero masaya naman. Sinapo ng lalaki ang mukha niya. I will make you happy, Belle. You and our daughter. Umiling naman si Arabelle at ngumiti kay Wesley. Ako at ang mga anak natin, Wesley. Napakunot no ang lalaki. Anong ibig mong sabihin? Nauutal nitong tanong. Nakangiti niyang sinapo ang mukha ni Wesley. Magkakaroon na ng kapatid si Leslie. Kinuha niya ang kamay ng lalaki at nilagay sa tiyan niya. Buntis ako ulit, Wesley. 4 na linggo na akong buntis. Natawa naman si Wesley sa sobrang saya. Napayes at niyakap siya. Wow! Napalakas ito. Dapat pala mas madaliin natin ang kasal bago pa mas lumaki ang tiyan mo. Gusto kong kasal na tayo bago pa lumabas ang pangalawa nating anak. Excited nga natura nito. Hindi naman tumutol si Belle sa gusto ng lalaki. Wala siyang pakialam kung kailan siya ikakasal basta ang mahalaga ay sa lalaking ito siya ikakasal. Dumaan ang 1 buwan na paghahanda ay ikinasal na nga rin sina Wesley at Arabelle. Makalipas din ang ilang buwan ay nanganak na nga si Arabelle ng isang healthy baby girl at pinangalanan itong Aida. Kamukha mo siya, Belle. Sabi naman ni Wesley habang kargang anak nila. Masaya ako kasi pareho na tayong may kamukha. Sinasayaw nito ang anak nila. Papa, patingin po sa kapatid ko. Sabi ni Leslie na sadyang tumuntong pa nga ng upuan para maabot ang papa at kapatid nito. Here, baby. Hinaplos nga ni Leslie ang pisngi ng kapatid. Wow, ang cute niya, Papa! Hinalikan ni Wesley sa noo ang anak at sabing, You are both cute, anak. Sana sa paglaki mo ay tulungan mo din ang kapatid mo sa lahat ng bagay, okay? At turuan mo din siyang maging bibo, matalino at madiskarte na kagaya mo. Napangiti naman ang bata. Oo naman, Papa. Mamahalin ko po siya ng sobra-sobra. Napangiti na lang si Arabelle habang nakatingin sa kanyang pamilya. What a beautiful scene. Habang buhay niyang dadalhin ang eksenang ito sa buhay niya. Namuhay ng masaya sina Arabelle at Wesley kasamang mga anak nilang sina Leslie at Aida. Minsan talaga, sa buhay ng tao, bago mo makakamta ng happy ending, na gusto mo ay may mga kailangan ka munang pagdaan ng mga pagsubok na mas magpapatatag sa'yo. Lahat naman ng tao ay may kanya-kanyang pagsubok na pinagdaraanan pero dapat maging matatag tayo sa lahat ng pagsubok. Ika nga nila, matira, matibay. Maging matatag tayo sa lahat ng hamon sa buhay. Kahit na pinaglayo sina Arabelle at Wesley ng ilang taon, pero pinagtagpo pa rin sila ng tadhana. Kahit nakalimutan ng isip ni Wesley si Arabelle, hindi naman ito nakalimutan ng puso nito. Kaya kahit ilang taon silang pinaglayo, hindi pa rin sila nakahanap ng iba dahil sa puso nila ay may nagmamay-ari na. At kahit na anong mangyari, ay huwag na huwag susuko sa pagsubok ng buhay dahil hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Just keep fighting and your faith in Him. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Arabelle at Wesley. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Lydia Bacus, Anita Hernando, Neva Fajardo, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Presbyteros Roy, Rex Roy, Chisa Dehino, Erlinda Chong, Lynn Lee, Marlene, Sonia, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Kat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.